Magandang gabi po. Lalo na yung andyan sa sementeryo ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Sa sementeryo sa Coronadal, ang aking mga kapatid, binibisita ang aming mga patay na 3 kong kapatid at saka nanay ko. Magandang gabi po sa lahat. Pero habang nandiyan kayo, kailangan natin idiin itong matindi na si Saldico. Ang ginigiit ni Congressman Toby Chanco na si Saldico ay dapat kansilahin ang passport. Ngayon, nasa batas naman natin na nagsasabi na korte, utos ng korte lamang makapagkansila. Tanong, pwede ba? Sagot ko, pwede po. Tapos, habang nagpatuloy ang debate, parang may tinatawag ito na sinasadya ng Pangulong BBM na hindi makansila ang passport para makasibat na si Saldico at siya po ay hindi na makapagtestigo na baka sakali ituturo pa niya sila ni Saldico at siya po ay hindi na ni BBM. Matuturo talaga si BBM at saka si Romualdez kung mahuli si Saldico. Pero bakit gano'n na lang? Ba't hindi paghanap niyo nun kay Alice Go? Kay Arnie Tevez? Pero kay Saldico, hindi kayo naghahanap. Fugitive from justice na yan eh. Anyway, sinampa ng reklamo kay na isang solusyon dyan, pabilisin ni Remulla yung preliminary investigation at kasuhan na ng kaso si Saldico. At ngayon, delikado. May sinulat si Lito Banayo. Ano ko yung yung vlog ng Taong Kalye na si Saldico ay nasa bansang Malta na. At ang bansang Malta po, yun yung nagbigay ng citizenship kay Gibo Teodoro. At higit sa lahat, ang bansang Malta ay walang extradition treaty na pwede request ng Pilipinas na hulihin sa doon sa Malta, dalhin sa Pilipinas. Yan ang pinaka-problema. O pakinggan natin itong vlogger na si Taong Kalye. Tuloy-tuloy na yata ang kanyang pag-goodbye Philippines, mga kababayan. Dahil ayon po dito sa ipinablish po ng politiko at sinulat naman po mga kababayan ni Lito Banayo, itong si Saldico di umano mga kababayan, abay nagtataglay na di umano ngayon ng Maltese passport. Magkababayan na sila ni Gibo. Baka kapitbahay pa nga. Di ba kayo napabalita, ilang buwan na po ang nakalipas mga kababayan, na itong si Gibo di umano, meron ding Maltese passport. Aba, dyan pala ang takbuhan ninyo ha. Bongbong Marcos, meron ka na rin bang kuta dyan sa Maltese? Bantayan mo yung pinsan mo, Marcos. Baka sa susunod na araw, mababalitaan namin, may Maltese passport na rin siya. Isang compound kayo dyan. O ito po ang balita mga kababayan. Isang oras pa lamang po ang nakakalipas, mainit-init pa po ito. Nako, kung totoo ito, goodbye Saldico, goodbye Philippines, hayahay si Saldico. Karma na lang ang aabutin ninyo pagdating ng araw. O ito mga kababayan, kaya hayahay abroad,
Ayan, may question mark ko. Klaruhin natin. Ano? Lito Banayo hits Saldico may hold Maltese passport. Ayan na, mga kababayan. Ano? Klarong-klaro yung mukha ni Saldico. Ayan, no? Maltese passport na sa likuran niya. Political strategist Lito Banayo has raised questions over whether former Ako Bicol Party List Representative Saldico holds a Maltese passport amid growing calls for him to return to the Philippines to face corruption allegations. Sa palagay nyo, uuwi ng Pilipinas yung kawatan na yan at harapin itong mga inaakusa sa kanya. Sa ngayon kasi mga kababayan, lahat ng ito pag-aakusa pa rin. Kasi hindi pa naman po sila nagigilty. Ito'y sabi-sabi pa lamang ng ating mga kababayan, pero mabigat na po yung binitawan na testimonya ni Gutesa, mga kababayan, at ng mga kontraktor na kumanta sa Blue Ribbon Committee. Mabigat na po yun. Kaya yun po ang sinusundan natin. Tuloy. In his October 30 column for the Manila Standard, Banayo mused on the fate of lawmakers implicated in the multi-billion pesos flood control scandal, predicting that only contractors and low-level Department of Public Works and Highways or DPWH officials would face jail time. Yet, one Saldico, perhaps armed with a Maltese passport, is ensconced in some European villa or maybe a Caribbean hideaway, even a Colombian jungle, for all we know, Banayo wrote. Ayon nga yan sa mga sinulat ni Banayo. Okay. Ang importante dito ay, sa research ko, inutosan ng Supreme Court ng European Union ang Malta nga itigil na yung pagbebenta ng citizenship sa halagang 50 million na investment. So, di natin alam kung tuloy pa rin yan. Pero ito na lang ang anahin natin. Ito, pakinggan muna natin itong balita ng bilyonaryo. Ayaw, maraming dahilan. Gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang pasaring ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Ako Bicol Representative Zaldico, ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with, or issued erroneously, o kung may formal na utos mula sa korte. Pero argumento ni Congressman Tiangco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety, at public health. Sino magdedetermine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? Baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldico meron na siyang passport sa isang bansa
na walang extradition, ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula nang madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So, Right. ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos, nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So, yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak. Huling namataan sa Portugal si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, wala na siyang balak bumalik sa bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya aniya, kinakailangan na magkaroon ng pangil ang ICI. Kasama sa ifinail niyang bill sa Kongreso nitong Martes ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang whole departure order sa mga sangkot sa investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay, yan ha. Tapos, ano bang katwiran na dapat? Ito po, kung natin yung balita ng GMA7 patungkol sa na ginagawa lang pala na yung malaking bahay sa Valle Verde, ginagawa lang pala ni Saldico na budiga ng lahat ng mga pera. Ito yung isa sa dahilan na bakit national interest na talaga ang kailangan para kansilahin ang passport niya. Pakinggan natin ito, yung balita ng GMA7. Idinetalya na ang ilan sa mga natuklasan ng Independent Commission on Infrastructure. Kabilang ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig na hindi tinitirhan kundi imbakan lang umano ng pera. Pati ang itinatayong proyekto ng DPWH na para lang umano protektahan ang ari-arian niya at ng isang COA commissioner sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Morong. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Saldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Sinabi naman ni DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang naghahanda ng kahon-kahon at mali-malit ang pera kay Ko na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, ang mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Bustos, Bulacan. At ang in charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, si Ko at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hinihingin pa namin ng reaksyon sina Ko at Lipana. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Okay.
Tapos, napaka sama na pala ng sitwasyon. Ngayon, kung titignan natin po, ito yung siniwalat naman ni Toby Tiangco sa Senate hearing. Ang ebidensya na si Zaldico ang lahat nag-insert ng mga flood control projects na pinagkikitaan nila. Ito po yan. Pakinggan si Marcoleta. Sa September 8 na hearing ito ng Senado. Produce yan ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Zaldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Bago tayo dumako sa ating balita, mga kabravo, abay baka gusto nyong pindutin ang aming pinopromote, ang iPhone Pro Max, iPhone 16 po yan, para tuloy-tuloy ang balita natin. Salamat po! Ito na ang ating Bravo Balita! Mr. DBM, puntaan natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriation. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request po. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH. Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? Pwede naman kasing wala na yung program eh. Ang ibig ko sabihin eh. Yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission do sa ano po sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We being the NEP or rather the unprogrammed appropriation is alam na a po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang... Sige, ito yung mga sinasabi niya unprogram. Yun po yung programa ng pondo na budget na hindi man lang walang sapat na pagplano kung magkano, paano patayo. Walang scope of words, copy-paste lang. Yun po ginagawa ni Zaldico. Ang program ang iba by program para ipasama, pati ang program project nila ay hagip. Kailan magkapondo yung program fund? Pag may sobra sa regular na pera, ay pwede na sila kumuha sa program fund at budget nila. Ngayon, ang pinaka-problema natin ay this.
Merong unconstitutionality na pangyayari. Ang may karapatan lamang po mamili kung aling programa aling project ang pupunduhan ay ang Kongreso lang. Magsasuggest lang, mag-propose lang ang Office of the President at ang Kongreso. Ang Office of the President kasama niya yung DPWH. Kasama niya yung DBM, Department of Budget and Management. So sa Section 22, Article 7 ng ating Constitution nagsasabi, the exclusive power to propose a program of expenditures belongs to the President of the Philippines. Bakit ngayon mamimili kayo kung saan ang program saan i-insert ninyo? Hindi, pag-insert bago yan. Hindi yan proposed ng President. Kaya mga program ninyo, unconstitutional kasi kayo nag-propose. Dapat President ang nag-propose. Pero may palusot kayo na dinadaan ninyo, tawagan ninyo DPWH at ipapropose doon na unprogrammed funds. Ang tanong din naman ulit, bakit maglagay pa kayo ng unprogrammed funds? Bakit piliin nyo na lang kung anong may pundo kayo? Bakit lagyan pa nyo mga programa na flood control projects na walang pundo? Ang problema, pagdating naman ng aprubahan na may unprogrammed funds, mamimili na kayo ngayon. Marami silang proyekto na hindi ipapatupad. So magkaroon ng savings. At kunin ang savings doon, mamimili naman si Marcos kung alin ang program funds ang gagastusan niya. Pagpapamili ni Marcos, that is already unconstitutional. Hindi na specific ngayon. Kasi ang batas dapat bago umalis sa Kongreso, it leaves no choice for the Office of the President how to implement. Dito, mamimili ka pa, mayroon ka pang discretion. Mamimili ka kung alin sa napakaraming ang program pa sa unahin mo punduhan. Dapat mayroong numbering, priority, numbers na ilalagay ang Kongreso. Kaya lang wala. That makes it unconstitutional. Grabe. Si Amil Montitalib sa emisyon, no? Sa Marawi, sa Sulaiman Hall at saka sa branch 2 ng Iligan City Regional Trial Court. Maganda yung mapakagawi, Aki. Root Stair. Ang program po sa bulsa. Ang gustong-gusto ni Salde, ang program. Kasi kung regular budget na naipatupad, ang pwede niyang hingin hanggang 20% lang. Pero kung ang program, hingi siya ng 30%. Kasi sabihin niya, naghanap ako ng pondo. Ganon yan. Ibig sabihin, ganito po kasalanan. Ganito kalaki ang kasalanan ni Saldico. So ngayon, babalik ako sa tanong. Pwede ba natin isantabi yung utos ng batas na dapat ang pagkansila ng passport ay dapat may utos ng korte? Pwede ba natin gawin yan? After all, we go to the basics. Kapag ang sitwasyon kung sa aresto, pag caught in the act, aresto wala nang kailangan ng korte. Sa sunod na papasok ang korte, titignan kung legal o hindi legal ang pag-aresto. In this case, very clear. Caught red-handed na si Saldico at national interest, bitbit niya lahat ng pera. Ang worth it po ay mahigit $1 billion. Nadala niyo na, nabitbit niya na. So, i-invoke mo national security. Kung magkakagira, atake ang China, kailangan pa ba ng approval ng court para umatake, dumipensa? Hindi. Hindi. Ito na pangyayari. May clear and present danger na tinatawag sa test. When can an executive office act on the matter without the intervention of the court? When there is that clear and present danger o di kaya balancing the interest, national security ang invoke. Therefore, in that case, pwedeng madepensahan ng Office of the President kung hulihin na nila si Saldico. Kansilahin ang passport kasi pag hindi mo kansilahin, gagamitin niya yung legalidad, i-exchange sa passport ng Malta. Kasi ang Malta ngayon is one of the countries kung saan ay walang extradition treaty ang Pilipinas. So hindi siya pwede arestuhin. At ang Malta po
ay nagbebenta for the price of 50 million ng na investment, nagtitinda sila ng citizenship. Kaya naging citizen si Gibo Teodoro. Gustuin pa ba natin yan mangyari? Oo, paikot-ikot na siya sa Europe. Ang tanong, bakit hindi siya sa Amerika pumunta? Hindi siya sa Amerika pumunta kasi stricto na ngayon ang Amerika. Stricto sila sa mga financial transaction sila. Kaya diyan nga nahuli si Andres Bautista kasi pinadaan nila ang pera sa Amerika. Nahuli siya doon sa 1 million Smartmatic na bribery. Yun dito, ayaw din siyempre, aral na yan, may abogado yan. Matatalino abogado ni Saldico. Hindi siya uwi. Hindi siya uwi, may bibili siya ng passport. Ng citizenship. Ay, andyan na marami. May Luxembourg, pwede siya pumunta dyan. Sa Monaco, pwede siya pumunta dyan. Sa Liechtenstein o katabilang Germany yan, pwede siya pumunta dyan. Ibig sabihin po, kabayaan ni Aki Judge Amil Multitalib na okay no, bakit? Kasi pag mahuli si Saldico, mapilitan siya magsalita at target si Romualdez, target si BBM. Kaya iniiwasan nila yan. Target din si Sandro Marcos na anak ni BBM. Ganun po ang katotohanan kung bakit ayaw nila ikansila ang passport. At kung bakit naman matapang ito sa Toby Chanco na kumontra sa gusto ni Romualdez. Bakit? Kasi si Toby Chanco, pinsan din ni Romualdez, Martin, ang asawa niya Romualdez din. Ayaw niya, in all the sincerity of the guy as I have been seeing it, sincero si Toby Chanco. Ayaw niya masira ang kamag-anak niya si BBM. Kaya lang, ito nangyayari. Kaya nang gagalaiti siya sa galit eh. Ganun po yun. So, it's gonna be the world of Saldico. Ibig sabihin po, lahat kayo ay hinahawakan ni Saldico. Maraming ebidensya si Saldico laban sa inyo, kaya ayaw ninyong umuwi si Saldico. Ganun lang ho kasimple yan. Diba? Fortune. Ginaya ni Saldico si Gibo na nag-apply sa at nabigyan ng citizenship ng bansang Malta. Sa Malta, basta may pera ka, okay, kahit na sinabihan pa na sabihin natin na noong April 2025, nag-utos ang Supreme Court ng European Union na ipatigil na sa Malta ang pagbebenta ng citizenship. May tinatawag na motion for reconsideration eh. Pag motion for reconsideration niya, hindi na mapapatupad ang desisyon ng European Union Supreme Court. Virgilio Chavez, grabe si BBM, sisihin. Teresa Berina, walang guilty ang magnanakaw. Pahig ba kayo na masintensya lang? Pagari, Amil Moti, pahig ka ba na masintensyan kontraktor lang at saka mga taga-DPWH? Hindi yung mga politiko natin? With due respect, ganun din si Zia Adyong Alonto, si Congressman Balindong, ganun din kayo eh. Niluloko nyo lang mga Maranao eh. Sa Maguindanao, may kadakal so mga pakat ng mga congressmen. Marami kami maraming congressmen sa Maguindanao. Pera-pera ang habol. Kaya nakagulo-gulo yung barn. Sa akin, dahil pera-pera ng pinag-usapan. Kung nasira ang MNLF, sabi ni Ali Makabalang na aking kaibigan, na isang veterano reporter, Gianan Mambu, sa MNLF, nagkawatak-watak ang MNLF, magkawatak-watak din ang MNLF. Sayang ang pinaglaban ng mga jihad natin. Sayang. Given, tama po katoto. Tapos,
Si Ramos Tanio, mga membro ng mafia, Marilyn Bundok, Virgie Piquero, good evening to everyone. Pinatakas talaga. Oh, hello. Ay, apo ko. Do you want to go to Marawi? No. Yes. Yes. Bye. Bye-bye. My name is Miss Haven. My friend's name Bebay Rapa Ekoisesete Ziara is to Rapa. Okay. A bigger Rapa, small Rapa. He's talking about his classmates in kindergarten school. Virgie Piquero, pinatakas ng mastermind. Ramos Tanio, bakit wala pa bang power ng presidente? Meron nga, in-explain ko na nga eh. Parang pareho lagi sa actual caught in the act. Ito si Saldi caught in the act na, kaya hindi na kailangan ng court order. Using the Philippine passport for fraudulent purposes and in a fraudulent manner ay sapat na po caught in the act na siya. Tsaka marami siyang pera ninakaw. May paka-personal knowledge na pati tayo mga citizens, nakita na natin lahat sa hearing. Ramos Tanio, bakit wala bang taxpayer? Yari na yan, inantay ng DP na makapassport si Saldico. May ibang passport na siya. Amin mo titari, alaikum assalam. Pagari, Ramos Tanio, Perni Pinto, Rod Stair, Rafael Arsiaga, ang dapat naman sa DBM. Ang DBM ang mag-request. Problema, nagpapagamit ng DBM . Tatanungin natin ang anak ng Marawi na si Amina Pangandaman. Ikaw yung sekretary ng DBM. Please lang, mataid na DBM secretary. Please lang, hindi mo sila palusutin. Tanggalin na yung program na yan. Real Big, totoo pa ba, citizen na siya? Yan ang balita ngayon, citizen na siya sa Malta. Sir Jean Ford, good evening. Rafael Arsiaga, alam nyo, nakakatawa ang ating gobyerno kasi po magmamangmaangan na walang alam. Kasi po sila talaga ang nagpapaalis kay Saldico. O yun nga, wala na mag-question dyan. Fortune, ginaya ni Saldico si Gibo. Fortune, tapos sabi ni Teresa Birina, talagang guilty ang magnanakaw. Virgilia Chavez, grabe si BBM. Tapos GBN, Boying Luga, bawal ang pangit doon sa Malta. Kuya Toto, ha? Pugi naman siya si Saldico. May pera pa, mas lalong pugi. Cardo sa Bukid, todo protekta ngayon, Sina Soto at Lacson. Sisirain kredibilidad ni Coteza. Manigas kayo. Mananaig ang katotohanan dyan. Si Boy Luga, di naman niya magagamit ang 100 billion. Nako, yun ang akala natin. Dami siyang para. Alam mo, pag if money speaks, iba yung money. Sabi nga ni Atong Ang kayang bilhin kahit 1 billion ang Supreme Court Justice. Ganun lang simple. So, magandang gabi po, ating mga kaibigan. Magandang gabi, BBM! Bakit hindi pa nyo silahin ang passport ni Saldico? Si Tamba, sana. Bakit hindi kakasuhan yan? Pinag-iwas talaga yan. Okay, magandang gabi po.